of the apostles of our Lord Jesus Christ. Amen.
themselves sensual, having not the Spirit. But beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Ang ating title po sa verse number 21, keep yourselves in the love of God. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Now, walang duda at hindi mo siguro naman pagdududahan, that God loves you. Amen? Amen, isa? Yes, tayo po'y inibig at iniibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig na hindi mo mapag-aalinlangan. Wala na akong taong natagal ko na hindi niya kanyang tanggapin na siya'y inibig at iniibig ng Diyos. Amen, isa? Amen? God loves you. God loves us enough to die on the cross para lamang po sa atin. Ano yung simple? Kaya nga, sabi ko madalas, lagi mo na bakit, ang Diyos, gustong-gusto niya ikaw ay sa langit pupunta. Ang Diyos ay walang duda na gustong-gusto niya maligtas ang bawat tao. Ay, minabagit yun. Okay? At sinabi ko minsan sa isang kausap ko, Paulo din ang pangalan, kapag ikaw ay namatay at sa impyerno ka napunta, hindi Diyos ang gumustulong ikaw na yun. Okay? The Bible says, but God commended. Amen? The word commended, ang ibig sabihin ay, hindi lamang niya sinabi, kundi pinatunayan. But God commended. Kanyang sinabi, pinutunayan. Okay? Yung kanyang pag-ibig sa atin, ay nag-isa, na tayo, bagamat makakasalan, ay si Kristo namatay na para sa atin. Alright? Ano yung pinapakita nun? Ano yung pinapakita nun? Totoong pag-ibig. Amen? At ang inibig niya ay ang taong makasalanan. Iyang ibig mong maligtas, makatiyak ka ng pagtungo ng kalangitan, kaibigan, tanggapin mo na ikaw'y isa lamang na makasalanan. Walang taong makapag-ahambog sa Diyos na says, walang kasalanan, walang tao. Okay? But again, kung ibig mong maligtas, makatiyak ka ng pagtungo ng kalangitan, tanggapin mo na ikaw'y isa ng makasalanan. At tanggapin mo na si Kristo na parito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. At tanggapin mo na si Kristo na namatay dahil sa makasalanan ng tao. At siya'y nabuhay na muli at siya'y buhay magpahanggang sa kanya. Upang ang sino man sa kanyang manampalataya ay huwag mapahanap kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nitong araw yun, Monday ba yun? Nagpalinis ako ng washing machine. Pangalawa punta na sa amin ng taga-Nicaragua. Mabait na ang tao. Pero kapag tinatanong ko kung tungkol sa kaligtas, parang, siguro alam ko po, ay, ligtas. Pero sa salita niya, meron ay hindi konkreto. Kaya hanggang sa bando na sa kakot ko, inaamin ko, ako'y hindi ako tiyak, pastor, kung di talaga sa langit pupunta. Pero ako naman ay ganito. Ako naman ay ganito. Ano siya nasabi? Sabi ko, Paulo, alam mo, ulitin ko na si Andres, gusto kang maligtas. Gusto yung makatiyakan ng pagtungo ng kaligtan. At dahil kang binabanggit sa mga tao na kusap ko, ulit kapag namamigit na punta ka na yun, pero hindi Diyos ang gusto ng ikaw na yun. Wala sa piring maligtas, kapag punta na yun. Pero, ito, Paulo, ang magandang balita nito Ang magandang balita, alam mo yung kaligtasan ng Diyos na binibigay, yung katiyakan ng pagpunta na langit, tinawag itong magandang balita. Alam mo kung bakit magandang balita? Kasi magandang balita, si Kristo yung namatay para sa makasalanan. Sabi nga ng Bible, hindi kailangan ng manggagamot ng walang sakit. Kundi yung may sakit ang manggagamot.
katiyakan ng pagalitan ay hindi sa pagitan ng gaya ng sinasabi mo. Ha? Na huwag magkakasala at magpapakabait. Sapagat kung sino namatay at ang ililigtas lamang ay yung mabait at walang kasalanan, hindi magandang balita yun. Naniniwala ka ba sa akin, Paulo? Hindi mo maganda talaga. Paulo Salvana. Naniniwala ka ba? Oo. Kaya ang pangatlo, bakit yan ang magandang balita? Ang katiyakan ng kalalitan ay hindi sa pamagitan ng gawa. Hindi sa pagpapakabit. Biyaya ng Diyos yun. Biniyaya ni Kristo ang kasalanan natin, nabuhay siya muli, at ito yung magandang balita. Kung tatanggapin mo siya ngayon, na may pananampalataya ngayon, maliligtas ka. Amen? Sabi ko, alam mo ba, di ba sabi ko kanina sa iyo, gustong-gusto ka ng Diyos maligtas. Pupunta ng langit. Ito pa yung katibayan. Sa habang nag-uusap tayo dalawa ngayon, sabi ng Bible sa Matthew 18:20, saan man nag-uusap ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Nakita ko yung conviction. Ngayon, kung gusto maligtas, magpe-pray ako ngayon, matapos ako pray, ikaw naman. Salamat sa nag-pray siya ng pagtanggap. Sabi ko, Pastor, alam ko naman yun. Sa langit ako pupunta. And he said, okay, bakit? Sa bakit naunawaan niya yung pag-ibig ng Diyos? Amen? Yung pag-ibig ng Diyos sa isang taong makasalanan. Alright? Now, ang sabi ng ating karat sa verse 21, pakalakas, keep yourselves. Amen? Naligtas ka sapagkat naunawaan mo yung pag-ibig niya. Tama? Amen? Ngayon, ang ibig ng Diyos, kung ligtas ka na, takas. Keep yourself. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Alright? Ulitin ko yun, ha? Ulitin ko, ano? Okay. Ikaw ay nakilala niya before the world began. Tama ba? Bago pa natatag ang sanlibutan, nakilala ka na ng Diyos. Kaya nag-isa? Alinisin? At kilala ka niya. Alright? Sa pagkatan niyo sa omniscient, no? Yes, wala siyang iginalagang maligtas at hindi maligtas. Okay? Alam niya kung kailan pa maligtas. Tama ko? Alam niya kung kailan mo siya tatanggapin. Okay? At alam din ng Diyos, matapos siyang tanggapin tagapagligtas, alam din kung anong magiging buhay mo. Tama ba ako? Alam niya minsan magbabackslide ka, tatalikod ka. Tama ba ako? At gagawa ka pa ng maraming kalakuhan. Pero sa kabila na lahat, inibig ka pa rin niya. Hindi nagbago yung kanyang hangarin, maligtas ka. Alin ko hindi ka laging good. Hindi ka laging hot. Hindi ka laging faithful. Maliwanag ba? At mas madalas pa ang paggawa ng bahala mo sa kanyang salita at sa kanyang gawain. Pero sa kabila na lang, inibig ka pa rin. Inibig pa rin tayo ng Panginoon. Okay? So dahil doon, ano ulit ang sabi ni Jude? Keep yourselves in the love of God. Alright? Now, to keep yourselves in the love of God, no? Sa Tagalog, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Ito pa yung nangangahulugan na to be actively abiding. Okay? Actively abiding in a relationship with God. Nakanya po na kayo. It is what? Pakalakas. Actively abiding in a relationship with God. Ano pa? Staying grounded in His love and His Word. Hindi ko nalagay yan, ha? Okay? Staying grounded in what? In His love. Ano yun pa? And His Word. Through obedience and prayer but faith. Okay? Sa halip na ikaw ay what? Madala
maling mga katuruan at gawain. Keep yourselves in the love of God. Itong si this one, abide in Him. Abide in His love and abide in His Word. Nakunin ba ako? Ayaw nyo? Ganun ako mag-aaral kasi. Pagkaibig ko, ganun din kayo. Paniwalag na? Kinitinin mo mabuti lahat. Okay? Keep yourselves in the love of God. At ibig kong ipakita ng hapon ito, no? Okay? Yung ibinubunga kapag ikaw ay mananatili sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Lord, ako may pagdubayin mo, kami pong lahat, pagdubayin mo, tuluan, palakasin, ako bibigyan mo ng lakas at ng kapag nililaro pang ma-deliver ko ang iyong salita ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Kaya aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Now, anong ibubunga, no? At mangyayari sa akin when I keep myself in the love of God? Number one, of course, you will love God. Ano yung number one? Pakita siya? When you keep yourselves in the love of God, ano mangyayari? Number one? Yes, you will love God. Ha? Iibig ka. Iibigin mo ang Diyos. Alright? In Matthew 22 and verse number 37, Matthew 22 and verse number 37, ito yung isa sa napag-usapan namin ng mga kabataan kahapon. Matthew 22 and verse number 37. Okay? Now, 22 and 37, ano sabi ng Panginoon? Pakalakas, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Nakita mo, hindi ba? Maaaring sabihin mo, mahirap ito, hindi ko ito kayang gawin. Pero iniutos na ng Diyos eh. Maliwanag na? Now, ano sabi ng Lord sa book of 2 Corinthians? Ang umihimik kay Kristo, let him be what? Ha? Ang sino ng walang pag-ibig kay Kristo, ano sabi? Let him be what? Anathema maranatha. Kasi ano yung sabi ng anathema maranatha? Masumpa siya pagdating ng Panginoon. You see that? Ngayon, sino man ang pag-ibig kay Kristo? I love my Lord. I love my Savior. Yung hindi ko kayang gawin sa sarili ko, ginawa ng ating Panginoon. Amen? Maraming taon na ako sa Lord, pero hindi niya pinabayaan at hindi ko siya ibigin. Yung kanyang buhay, hindi niya pinagkait para sa akin. Bakit ko ipagkakait yung buhay ko para sa kanya? Amen? Amen? Hindi naman niya kailangan umakay ako para sa kanya. Ang kailangan niya kasi magbuhay ako para magamit niya ako. Ikaw din. Amen niya siya? Kaya nga, when you keep yourselves in the love of God, you will what? You will what? You will love God. So keep yourself. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Abide in Him. Amen? Abide in His love and abide in His Word. Manatili ka sa kanyang salita. Okay? Ano sabi ni Kristo? Sa anong kasing pag-ibig? Ang ibig ng Lord? With all what? Buong puso. Ano ba? Buong kaluluwa at buong pag-iisip. Now, pag sinabing with all your heart, it means what? Okay? Ano sabi? All. Binugan niyo sa all. All. Alright, inabili mo kasi all. It means not half. Only. Yeah. Tama? Tama? All. Hindi half. Hindi kalahati lang. Okay? Okay? Ibigin mo siya na. So, okay lang sabihin, don't be a half-hearted for the Lord. Maliwanag ba? Don't be a half-hearted for the Lord. Okay? Huwag kang lukewarm. Yung Kristiyano, malahininga ang pag-ibig, yun yung Kristiyano na half-hearted. Ayun ang Diyos ng gano'n. Maliwanag ba? Ano yung ibig sa Lord sa church doon sa Lucia?
Hindi kayo mainit, hindi rin kayo malamig. Anong gagawin niya? Isusuka kita. Kita mo? Kakanin mo yan? Isipin mo buti. Sabi nyo, gusto ko sana, tapos si Mel, gusto ko sana, kung malamig ka, malamig ka na lang. Ano ba na? Kung mainit ka na lang. Kaya lang, lukewarm ka, malahilinga ka, isusuka kita. Nakita mo yan? Alam niyo bakit? Kasi pag malamig ka, alam mo malamig ka, nagsusuri ka, nahihiya ka, nakikita mo yung pagkukulang mo sa Diyos, malamig ka eh. Kaya kapag naman mainit ka, alam mo na mainit ka, pasaya ka sa Diyos, active ka sa church, mapaglingkod ka, mapagkaloob ka, magandang testimony mo, nagsusulubili ka, kasi hot ka. Ang problema, lukewarm. Yung malamig, listen carefully, ito ang sagot ng lukewarm. Kamusta Christian mo? Okay lang ako. Hindi ka pa-realistic ang hindi mo sa church. Huwag mo isipin, okay lang ako. Ako na may nag-pray ka na. Ayun siya tabi-tabi. Anong kasi Christian yun? Yung lukewarm. Christian. Paano mapaglaban ng pagiging lukewarm? Keep yourselves in the love of God. Keep yourself in the love of God. Okay. Love God with all your heart. Amen? Don't be a half-hearted Christian. Don't allow your devotions to be divided. Paano niyo siya? Huwag mong hayaan na yung pag-ibig mo, yung devotion mo sa Panginoon ay mahati o maagaw pa ng iba. Ano yung isa? Naalala rin yung isa doon sa armor of God, na bili ng Diyos na lagi ng isuot, yung breastplate of salvation, hindi ba? At yung breastplate, anong pinamortahan ng breastplate? Yung puso. Yung puso, sapagat maraming gustong agawin ng puso mo sa Panginoon. Huwag mo kakalimutan yun. Marami yun. Okay? Marami yun. Na minsan kapag hindi mo nabantin yung puso mo, okay? Hindi mo nabantin yung puso mo, wala na kay Kristo kundi kung saan-saan na napupunta. You see? So keep yourself in the love of God. Love God with all your heart. Ano yung sumunod? With all your what? With all your soul. Anong ibig sabihin na ng buong puso? Give up your life. Anong sabihin ng buong puso? Also, give up your life. Okay? Ihandog mo yung buhay mo sa Panginoon. Gaya naman ni Kristo na naghandog ng kanyang sarili para sa iyo. Nawa ka? With all your soul. Give up your life. Alright? Kasi pag yun naman talaga ang hinihingi niya. Tama ba? Yung sarili mo, Romans 12, di ba? I beseech you therefore. Tama? Diyos siya makapangyarihan siya. Pero pagdating sa buhay mo, kailangan bang pakiusapan ka? Naintindihan mo ba yun? Kailangan pa. Amen? Sapagat hindi niya gusto yung paglilingkod, yung servisyo ng isang robot. Ang gusto niya siya na talagang consciously, Lord, eto ako, eto buhay ko. Tama? Kaya kita mo, sabi niya, I beseech you. Namamanghit ako sa iyo. Present your bodies a living sacrifice. Alright? Keep yourselves in the love of God. Love God with all your heart and with all your what? Souls. Ano sumunod? With all your what? With all your mind. Ito mo? Amen? Ito yung klase ng pag-ibig. Okay? Nanais ng Diyos sa bawat anak niya. Ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Buong pag-iisip. Alright? Ano ibig sabihin ng buong pag-iisip? It means, focus your mind. Nakikinig ba kayo? Focus your mind upon the Lord. Ano ibig sabihin ng buong pag-iisip? Yes, i-focus mo ang iyong isipan sa Panginoon. Maliwanag ba? Amen? Amen? At mapapopos
ang isip mo sa Panginoon, kung ikaw ba magbabago ng iyong lakas nyo, pag-iisip, huwag yung kakalimutan, okay? No matter, when you got saved, meron ka ng new life. Tama? Meron ka ng new life. Okay? At meron ka rin new mind. Kaya dahil dito, we must think differently about everything. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Iingatan mo yung mind na yan. Nakikinig ka sa akin, iingatan mo yan. Tatandaan niyo kapatid, ang ligtas, hindi pwedeng masaliban ng masamang espiritu. Amen. Kaya huwag ka lang, Kristiyan, nagpapaalbog lang ka pa. Baka nagpapasubsub ka pa. Nakakita ka lang ng pangkatin na kurot ng matanda. Ay, niniwala ka ba doon? Nanay? Hindi mo naniwala sa gano'n. Nagawa ka ito. Buong ba isip nito? Huwag kang gano'n. Kapag mula ng ating tagabi si Kristo, kaibigan niya ng pag-aari. Amen? Sabi ng Romans 5:5, okay? Yung pag-ibig na Diyos ay nabuhos sa ating mga puso. Amen? And greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? Amen? Templo ka na ng Espiritu Santo. Liwanag ba? Kaya hindi ka na pwedeng masaliban. Ha? At kapag-ibig niyo, sinabi ng Albulano sa'yo, baka nagalaw ka. Nagalaw. Nagalaw. Kasi sinasabi ko ito. Tama ba? Hindi na pwede. Kasi even the devil, even Satan, even demons, mga demon hindi pwedeng sumanib sa iyo. Sa pagtemplo ka na ng Espiritu Santo. Amen, Christian? Amen? Amen? Meron ka ng new life at meron ka ng new one. Okay, kaya ibig just magbago ka na rin ng iyong pag-iisip. Amen? Ulit ko, hindi ka pwedeng masaliban sa pagtemplo ka na ng Holy Spirit, pero ang ginagawa ng Diablo is nag-i-inject ng masasamang kaisipan sa isip mo para siyang isipin mo. Nakunin mo ibig sabihin? Nakunin mo ako? Amen? No, sinasabi ko ito, kabalik, huwag nyo kalimutan, okay? Okay? You see, ano ba? For as he thinketh, so is he. Kung anong iniisip mo, ganun ka. Kapag nag-iisip ka ng mga bagay na nakakagalit, galit ka. Kaya ka magagalitin. Kaya ka magpagtanim ng galit. Kasi isip mo lagi puro galit. Sino ba nakaka-influence sa'yo? Sino na ng artista sinusundan mo? Amen. Apa? Matama ko sinasabi ko? Amen. Ay, wala na si Yoyo. Kasi babalo. Parang lagi ang tawa na dyan. Amen? Now, don't forget, Paul, as he thinking in his heart, so is, keep yourselves in the love of God. Amen? Focus your mind upon the Lord. Are you with me? Focus your mind upon the Lord. Huwag ka mag-iisip ng mga bagay na nakakatakot. Huwag mong tinatakot ang sarili mo. Amen. Wag. Matagal pa ikaw mabubuhay. Aabot ka pa ng 120. Kung aayusin mo na ang isip mo. Amen? Hindi ko alam kung ang tawag doon. Kung ako yung sa akin ay, ano tawag doon sa malakas ang isip, ha? Hindi naman ko ito. Ako, seryoso ako. Ayaw kong sinasabi ng tanda mo. Ayaw kong tanong. Nanunod ako eh. Hindi muna, ha? Ayaw ko, damo ko, hindi, sinabi ka, yung tanda, nasa isip lang yun eh. Amen. Amen? Isip lang yun eh. Ayaw ko rin sabi lang, magtanda na tayo. Parang yun, hindi tayo magtanda. Magdibang pa tayo. Diba? Ikaw ba rin, Jun? Magtanda. Gusto mo pa rin ang magtanda. Ay, talagang Jun. Gusto mo ba? Ikaw mo
bata pa siya. Ito talagang 98 na. Okay? Pero bata pa naman. Listen, for as he thinketh in his heart, so is he. Amen? Kasi dalam Romans 12:2, ang kailangan, be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and perfect will of God. Keep yourselves in the love of God. Focus your mind upon the Lord. Amen? Amen? Huwag ka magkaroon divided na puso sa Lord. Amen, yourself. Present your bodies a living sacrifice. Yun ang pag-ibig sa Diyos. Siguro maiingatan mo, manatili ka sa pag-ibig ng Panginoon. And yourself, talaga, pag binanggit mo yung the book of Jude, tinan mo yung background. Okay, tayo pinalalahan to keep yourself in the love of God. O, tingin po, yung background ng Jude. Bakit mahalaga na manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos? Notice verse number 17. Kaya number 17? But beloved, remember, kita mo? Inyong alalahanin yung sinalita ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Nakatay po yan? Nakatay po? Anong sinalita na dapat natin alalahanin? Ano yun? Verse 18. How that they told you, ano yun? Nakas. There should be mockers in the last time. Kita mo? Bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon ng mga mockers who should walk after their own ungodly lust. Ano yung mockers? Nang aalipusta. Diba? Nilalapastangan ang ating Panginoon. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Pinamumulaanan, minamali yung kanyang mga salita. Nakatili po? Nakatili po yan? Okay? And then, pinimand yun, sa talaga, sa talaga, marami silang mahikayat. Di ba naman isa? Now, in verse number 19, tinan niyo po ang danger. This be they who separate themselves. Nakatili po yan? Nakatili po yan? Kaya sabihin nun, itong mga tao ito, nung gagaling sa gitna din ng mananampalataya, at pagkatapos siya, separate. Nakatili po ako? At sa paggaling sa loob ng mga Kristiyano, pag-separate nila, marami silang madadala. Okay? Mayroon siyang ibinigay na ilang mga pakipakay para mapagkilanin mo sila. Verse number 19 pa rin, they are what? Isa ito, sensual. Nakati mo? They are what? Takas nyo? Sensual. Nakati mo yun? Sensual. Sensual. Okay. Hindi ko na papaliwanag. Amen? Okay. Alright. Na maaari din nagtuturo sila. Maaaring mas maganda pa sa akin, mas nakuha pa sa akin. Parang gano'n. Okay? Ano sa punod? Ba't sila gano'n? Pagkatakas, having not what? Ngayon, pag sinabing they are galing sa loob, Christianity, turo din, pero banda ko na walang espiritu ng Diyos. Ano ibig sabihin? Unsaved. Kaya pala gano'n. Kaya pala puro sensuality. Nakinig kayo? Wala palang espiritu ng Diyos. Okay, inabot ko yung point yung sagot nila ng mga rebo, Totoo yun. Wala, nakaalam kay Judas na si Judas ay traitor. 3.5 years lang kasama si Judas. Amen? Baptized din. Amen? At walang actually, wala ako, nakakagawa din ng miracle. Niniwala ko, mas mukha siyang kordero kaysa kay Peter. Si Peter nga, pag pinigas mo, lagi na,
Yung pala ay iba. Kaya para sa inyo, sa wala pala estilo ng Diyos. Na yun. Paano natin mapagtatagumpayan ng lahat ng ito? Anong sagot? Yung ating tayo, keep your what? Yes, keep yourselves in the love of God. Magpakatibay, magpakatigad sa Panginoon. Abide in Him. Abide in His Word. Abide in His love. Manatili ka. Okay? And when you keep yourselves in the love of God, of course, you will love God. You will love God. Amen? Amen, listen? Secondly, when you keep yourselves in the love of God, number two, you will love, una, you will love God. Pangalawa, the brethren. The brethren, you will love God. And pangalawa, you will love the brethren. Okay? In 1 John 4:20 hanggang 21, anong sabi ng ating Panginoon? If a person say, I love God, pero galit siya sa kanyang kapatiran, he is a liar. Okay? Paano mo maiibig yung Diyos mong hindi nakikita? Samantalang yung kapatid mo, lagi mo nakikita, hindi mo maiibig. Di ba? Okay, 1 John 4:20 hanggang 21. 1 John 4:20 hanggang 21. Hindi na po kayo? O, sabay-sabay po tayo. Ready? If a man say, I love God, and hated his brother, tayo lahat. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos. Andiyan kayo? At napopuo sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, na kanyang nakikita, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakita? 21. Pakilakas nga po. 21. At ang utos na mula sa Kanya na nasa amin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanya kapatid. Amen? Kaya nga, kung may pag-ibig ka sa Diyos, may pag-ibig ka sa kapatiran. Amen? Amen? At kung may pag-ibig ka sa kapatiran, hindi ka nawawala sa church. Kapag dito mo sila nakikita at nakakausap. Kaya sa tuwing na, yes, normal. Normal. Kahit nga yung isang magkakapad, nasa isang bahay, nagkakagalit pa. Tama, diba? Pero kahit anong mangyari, magkapalit pa rin kayo. Amen? Magkapalit pa rin kayo. Naglalamangan na lang kayo ng trabaho sa bahay. Pero magkapalit pa rin kayo. Amen? Hindi ka maghihiwalay. Okay? Okay, yourself na lang God. You will love God and you will love the brethren. Amen? At ano man ang mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Okay? Kaya in book Colossians chapter 3 and verse number 14. Colossians chapter 3 and verse number 14. Tignan niyo po yung bilin sa atin. No? 1 John 3 and number 14. Ano na po kayo? Okay. Colossians 3:14. Alright. Ano na po? Colossians 3:14. Alright. Anong bilin sa atin yan? Paanong pag-ibig ang narapat nating iibig sa ating kapatid? Okay. Ready? Tayo muna. And above all these things. Kasi mo na yung sa 13 pa na. Anong bilin sa 13? Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, ang dapat. Yes, may tampuhan. Minsan hindi pagkakasundo-sundo. Pero anong bilin ng Diyos? Magpatawaran kayo. Amen? Magpatawaran. Liwanag ba? Now, anong klaseng pagpapatawad ang dapat natin ipatawad? Anong klase? Kung paano inibig tayo ng Diyos, kung paano napatawad tayo ng Diyos, ganun din ba? Magpatawad tayo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Magpatawad tayo kung paano tayo ay pinatawad ng Diyos. Amen? Amen?
Ngayon, kung paulit-ulit yung pang-aasal sa iyo, kung paulit-ulit yung nakakagalit sa iyo, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Una, forgive. Pagka sobra-sobra na, ano sunod? Order. Paliwanag ba? Ano sa gagawin order? Mara? Order? Sa bukid. Sa order. 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 Magpasensya. Magpalampas na lang. Amen? Di ba na pinabagay? Huwag yung, hindi ka na nagbabago. Magbago ka na. Huwag mo kalimutan, wala tayong kakayang baguhin ng sinumang tao. Yung pagbabago, inigawa ng Diyos. Ngayon, kung safe na yung tao niyan, maniwala ka. Ang Diyos gumagawa pa rin sa Kanya. Maghintay ka hanggang matapos siya. Amen, yes, sir? Amen? Ba't ganito tayo mag-usap? Hey, mag-31 years na tayo. Amen. Amen? Mag-isip na tayo may mature na. Marunong na. Sarili ako sa inyo eh. Amen, yes, sir? Dapat sarili ka rin sa isa't isa. Amen? Now, paano ko magagawa yan? Paano ko magpapagos yung pondere? Paano? Ano sagot? Lumagin tayo, lakas. Anong sagot? Oh yeah. Yun, keep yourself in the love of God. And you will what? You will what? And you will love the brethren. And then you said, you will know. Manatilig ka sa pag-ibig ng Diyos. Alright? You see? With this kind of love, listen, with this kind of love, you will have the ability to love the brethren and to love even the unseen. Amen? Pangatlo, when you keep yourselves in the love of God, you will love God, you will love the brethren. Pangatlo, you will love the Word of God. Ano yung pangatlo? Kung ikaw'y mananatili sa pag-ibig ng Diyos, iibigin mo ang Diyos. Pangalawa, iibigin mo yung kapatiran. Pangatlo, iibigin mo, pakalakas, ang salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos. Iibigin mo yan. Maliwanag ba rin? Maliwanag ba? Kaya pag nakatagpuhan ng Kristiyano raw, pero walang pag-ibig sa Bible, walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, masasabi ko, wala yung pag-ibig sa Diyos. Alright? Wala yung pag-ibig sa Diyos. Dalawang bagay, either siya'y unsaved, nakikinig ba kayo? Or what? Or siya'y what? Immature, worldly Christian. Nakuha niyo ba ako? Yun lang po yun. Okay? Now, listen carefully sa yung ating pong relasyon, no, sa Bible, nakikinig ba kayo sa akin? Yung ating pong relasyon sa Word of God ay reflection ng ating relasyon sa Diyos. Nakikinig ba ako? Yung ating pong relasyon sa Bible ay reflection ng ating relasyon sa Diyos. Paliwanag, if you love God, you will love His Word. If you love God, you will love His Word. Salita niya yun eh. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Lagi ko sabihin, love ka, ang asawa. I love you, sweetheart. I love you. Pagka huwag ka magsalita. I love you, sweetheart. I love you, mommy. I love you. Alam mo, daddy, anong klaseng pag-ibig yun? Pag mahal yung tao, yung salita niya parang kuliglig sa puso mo. Di ba? Amen? Parang simoy ng hangin amihan.
Amen? Na nanggagaling sa palayan. Nakabubumba pa lamang ng insecticide. Diba? Pagbahan mo yung tao, yung salita niya mahalaga lang, ha? Gusto mo marinig. Pag naparinig ko, hinahanap-hanap mo, di ba? Kung if you love God, you will love His word. You will love His word. Kaya keep yourself in the love of God and you will love this book, the Bible. He that is of God, he read God's word. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, okay, ayaw niyong pakinggan sapagkat hindi kayo sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka sa Diyos, ano sabi doon? Kayo sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Amen? Siya sinungaling at hindi na natiling sa katotohanan kapag siya nagsasalita ng kasinungalingan, natural sa kanya ito because he is a liar and the father of it. Amen? Yung tao walang pag-ibig sa Word of God na siyang truth. Ang anong iniibig niya, yung hindi totoo. Kaya dito nung makikita mo na kung sino yung save o hindi save. Yung save, gusto niya mapakinggan ng Word of God. Ano yung parang yung unsaved, ayaw na sa Bible. Ayaw na sa Bible. Okay, sino may sabi nun? Hindi ako, ang Panginoon. John 8:47, He that is of God, he read God's Word. Nung ewan ko lang, nung mga bata pa kami nilabagal ito, tsaka nilabagal Arnie. Arnie, nung bata ka, naglalaro ka ng magnet, di ba? Sila alam, hindi na naglalaro ng magnet eh. Ano yan, di ba? Yung magnet ba, already, pag pinagulong mo sa lupa, may dumidikit, di ba? May dumidikit, yung dumidikit sa magnet, ano yun? Bakal, di ba? Hindi buhangin yung bakal yun. May tanong, nagpila-pilos, oh. Yung hindi dumidikit, lupa lang yun. Tama? Ito, paano magnet? Padaan mo ito sa mga tao, ang sa Diyos kakabit. Yung sa Diyos, ayaw. He that is of God, he read God's word. Keep yourself in the love of God, and you will love this book, the Bible. John 14:15. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Okay? Kung ako'y inyong iniibig, iingatan nyo ang aking mga utos. Okay? Yes, loving God's Word starts with loving Jesus and keeping His commandments. Amen? Si David, taong malapit sa puso ng Diyos. Ano sabi ni David? Oh, how I love thy law. Remember that? Oh, how I love thy word. Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day long. Ano bang sabi niya? Napakatamis ng iyong salita. Sino mas matamis pa sa pulot? Tukyutan. Kita mo yun. Ganun ang tao may pag-ibig sa Diyos. Okay? So keep yourselves in the love of God. And when you keep yourselves in the love of God, yes, you will love His Word, the Bible. Alright? Now, 1 John 2:15. 1 John 2:15. 1 John 2:15. Alright, dami na po kayo.
Sabi ko, okay, hindi ka alam maghahaba ng preacher, nakipagod na eh. Gusto na akong makapagod. Okay, nandiyan po kayo? 1 John 2:15. Alright, ready? Okay, ready? Basa. Okay, nandiyan po? Sa Tagalog, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Kami yan, ha? Di ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ay, nakadiin po. Of course, hindi ito tumutukoy dun sa mountain, forest, hindi ha? Hindi yun. Okay? Hindi ito. Ito tumutukoy sa world system. Amen? World system. Okay? Kung ang sino man, ang nakadiin po, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay pakilakas, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So keep yourself in the love of God, and when you keep yourselves in the love of God, you won't love what? The world. Ha? Okay? Kung ikaw ay mananatili sa pag-ibig ng Diyos, ano yung pangako? Pagkakas, hindi mo iibigin ang sanlibutan. Sapagkat ang sino man, ano sabi nito? Pagkakas, ang sino man umiibig ng sanlibutan, ano sabi nito? Wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Okay? Ano bang sabi ng verse ng James 4:4? James 4:4, ano sabi James 4:4? Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Ang sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging what? Mabigat, kasalita. Mabigat ba? Mabigat. Tama? Mabigat. Pag hindi mo na unawa. Okay? Now, as a Christian, papayag ka ba na matawag kang kaaway ng Diyos? Hindi ako papayag. Ayoko. I love my Lord. Okay? So keep yourself in the love of God. Okay, now, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Okay. Na tayo madalas na yung minsan, yung dapat ay like, ang nagasabihin ay love. So, dapat I like it, I love it, I like it. Liwanag ba? Maliwanag ba? Okay. Like ko yung aking sasakyan, pero hindi ko love you. Love ko si Pin, tsaka like ko siya. Pero like yung aking enemy, I like it, but I don't love it. Nakunin pa ako? Nakunin pa ako? May aso ka, you like your dog, pero iniibig mo ba yung dog mo? Tapakasan mo yun? Nagkakaibig tayo? Amen? Oh, I love pizza. Huh? Anong tama? Love. I like pizza. Pero hindi ko iniibig yung pizza. Ako ba ba? Now, this is worldliness. Ano siya lang? Kaya ano sabi natin talata? If the love of the Father is in you, then you hindi mo iibigin ang sanlibutan. Okay? If the love of the Father is in you, then you will love the world. Okay? Now, yung pag-ibig sa sanlibutan, ito ng worldliness. Sa Tagalog is what? Pagiging sanlibutan. Liwanag ba? Ang taong makasanlibutan, ang sabi ng Bible, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Di ba? Okay? Kasi worldly siya. Alright? Now, okay. Ano ang ibig sabihin ng worldliness? Now, worldliness, worldliness is the condition. Ha?
ang pagiging worldly, ito may kondisyon na yung kanyang concern ay nasa mga bagay-bagay lamang ng mundong ito. Pero wala siyang malasakit, okay? At lagi niyang nire-neglect yung mga bagay ng Panginoon. Worldliness is the condition of being too concerned with the worldly affairs. Neglecting the spiritual things at mga bagay ng Panginoon. Tama niyo po ako doon? Tama niyo po ako doon? Amen? At sa unang Corinto 3, 1 and 3, si Pablo, ipinakita niya na yung worldliness ay katumbas ng spiritual immaturity. Tama niyo po ako? Ang worldliness ay katumbas ng spiritual maturity. Ayon sa unang Corinto 3, 1 and 3. Okay? So dahil sa immaturity, itong mga taga-Corinto, kung mag-isip, mag-uugali, kumilos, ay para ding unsaved. Alam ba? Away-away sila. Ano ba nesto? Away-away sila. Wala silang pinagkaiba sa unsaved. Pero kita mo, anong tawag pa rin ni Pablo sa kanila? They are saints. Saved, pero what? Immature. Worldly. Any reason? Any reason? Now, anong sabi ng Panginoon? Love not the world. Ano sabi ng Lord? Love not the world. Huwag yung ibigin ang mga bagay ng sanlibutan. Amen? Pakita ko sa inyo, halimbawa si Abraham. In Genesis chapter 12, tignan niyo po, okay? Genesis chapter 12, chapter 12. Okay. Now, nandiyan na kayo? Chapter 12, ng book of Genesis. Just keep yourself in the lugar. And don't hindi mo para ibigin ang sanlibutan. Okay. So, chapter 12, verse number 1 to number 2. Nandiyan na kayo? Alright. Now, the Lord said unto Abraham, kakalakas, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Katayin mo yan? Alright, now, in verse number 2 to number 3, makikita nyo, yung plano ng Diyos kay Abraham ay talagang napakadakila at kamangha-mangha. Maliwanag ba? Anong plano ng Diyos kay Abraham? Verse 2 hanggang 3. Pakalakas, I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee. Ano pa? Curse him that curseth thee, and in thee, lakas. Alright. Yung 2 and 3 ay God's plan kay Abraham. Maliwanag ba? Maliwanag ba sa atin? Any reason? May maliwanag ba? Oh, alright. Inong tanong Diyos kay Abraham. But this reason, pero para matupad, para ma-enjoy ni Abraham itong wonderful plan ng Diyos sa kanya, anong kondisyon? Anong kondisyon? Lakas. Yung verse 1. Maliwanag ba? Anong kondisyon para ma-enjoy ni Abraham yung God's plan? Get thee out. Tama? Umalis ka, Abraham. Amen? Umalis ka dito sa bayan mo. Anong bayan yun? Ur. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Anong bayan yun? Alright. Ako natapos na. Isa lang siguro. Pagkali, walang duda. Walang duda. Abraham, he liked Ur. Kasi doon siya pinanganak eh. At naroon lahat ang kanyang mga kamag-anak. Doon siya lumaki sa Ur. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag sa atin? Ikaw, hindi mo ba mahal yung
hindi mo ba gusto yung bayang sinilangan mo? Ha? Pag nagpalayo ka, namimiss mo, tama? Amen? Walang duda, walang duda. Abraham, he liked all, but he loved God. Iba yung likes, ha? Love. Ang problema sa marami kasi kung bakit naging worldly, yung dapat right lang ay naging ano sa kanya? Inibig na niya. Maliwanag ba? Hindi makakalis si Abraham sa ur kung yung ur ay iibigin niya. Na hindi niya gustong iwan na para sa Panginoon. Bisa-bisa, may mga bagay na dapat tayong talikuran, layuan. Pero minsan, sa halip na gustuhin mo lang, iniibig mo ng hindi kaysa iyong Panginoon. Liwanag ba? Pag iniibig yung mga bagay ng mundo ito, anong tawag sa iyo? Worldly. And don't forget, anong sabi ito? Love not the world. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Amen? Matibay ang condition. Lahat ng member ng Calvary, may plano ang Diyos sa inyo. May gagawin siya sa inyo. But most of the time, hindi mo matutuhan, hindi mo ma-enjoy, because of what? Hindi mo magawang talikuran yung urno. Alam mo, yung pagan country yun eh. Hindi ba? Si Abraham, na-enjoy niya yung lahat. Kaya na-enjoy niya yung wonderful love of God. Bakit? Because he loved God. Yung all like that. Can you understand? Amen? Amen? Maaaring ito sa inyo, yes, you love basketball, but don't love it. You like it. Can you understand? Ano ba? Hindi sa you like your friends, but don't love them. Amen? And minsan, higit mong ibigin ang Panginoon. Because if anyone love the world, the love of the Father is not in him. Amen? Makita sa atin na tayo ay lovers of God. Ano yung isang problema ng mundo? Dadapit kami Kristo? They are what? They are lovers of pleasure more than lovers of God. Amen? And lastly, when you keep yourselves in the love of God, yes, you will love the lost souls. Ano yung pangalan? When you keep yourselves in the love of God, you will what? Yes, iibigin mo ang kaluluwa ng mga unsaved dito. Balikan mo po yung Jude. Tapos na ako. Jude 21. Ito yung ibubunga. Kaya dito makikita mo, kung ikaw ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos o wala ka na sa pag-ibig ng Diyos. Alright? Yes, because when you keep yourself in the love of God, yes, iibigin mo ang unsaved. Amen? Talagang ibabahagi mo. Ibibigay mo yung gospel ni Kristo sa kanila upang huwag silang magpahanap doon sa pwedeng impyerno. Okay? Tingnan mo kag Jude 21, but ye beloved, lakas, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Ito yung kanyang huling pagparito. Ito yung second coming. Alright? Now verse 23, and others what? And others, saved with fear. Ano sunod? Pulling them out of the fire. Ito mo? Agawin sila sa ako. Ito mo? Okay? Kaya kung ikaw lamang ay talagang mananatili at nananatili sa pag-ibig ng Diyos, yes, Christian, gagawa ka talaga ng paraan. Upang ito mga tao ito ay maagaw mo doon sa ako. Totoo din. Yun na lang ang ginagawa natin.
Yung mga bahay natin kinakato, mga taong ito na ating kinakausap. Diba? Amen? Ating tinatanong, kaibigan, are you sure if you die today, you will go to heaven? Tama? Inaagaw na lamang natin sila sa atin. So mga walang kadududuga, talaga impyerno ang pupunta ng tao kapag siya hindi ligtas at namatay. Walang kadududuga. Okay? Kita na lang ako, sinasabi natin ang totoo. Amen? Sinasabi natin ang totoo. Alright? Okay, now, kaya nga sa 22, sabi ni Jude, no? And some have compassion. Kapag meron kang compassion, making what? A difference. Gagawa ka talaga ng kakaiba. Amen? Gagawa ka talaga ng kakaiba. Ano sabihin nun? Hindi ka maghahanap ng opportunity, gagawa ka ng pakakataon para sa iyo. Hindi mo sila para hintayin tawagin ka, is bakit hindi ka nila tawagin? Amen? Ikaw ang gagawa ng paraan, paano maibahagi yung castle ni Cristo sa mga tao nito? Because of what? Compassion. Amen? Agawin sila sa atin. Yes, Christian, you will love lost souls. You will love lost souls. Okay? So keep yourselves in the love of God. And you will what? Number one? You will what? You will love God. Do you love God? Ano yung pangalawa? You will love God. Brethren, mahal mo ba itong mga tao nito? Amen? Ano yung pangatlo? You will love what? You will love the word of God. Mahal mo ba yung Bible mo? Amen? Mahal ka ba sa'yo yung bawat salita dyan? Ano yung pangulit? You will love the lost souls. Tayo pong lahat